Good day mga idol, may isi-share po ako sa inyo tungkol sa pagsasapin. Lalo pa ngayon, ang labanan ay puro istagan dahil istag season po ngayon. Yung mga batang manok natin ang madalas na ngayon ang panahon na nilalaban natin. Kaya po, ang isi-share ko po sa inyo ngayon tungkol po sa pagsasapin sa mga batang manok. Tulad nitong mga panahon ngayon, stock season, para hindi po mamimilay po ang ating manok, ang ating mga batang manok. Kasi minsan po sa pagtatari, minsan nakapila 5 manok. Siyempre, pagka ang pagsasapin natin ay komportable para doon sa paa ng manok natin, hindi basta-basta mamilay. Itong isi-share ko po sa inyo mga idol kung paano maglagay ng sapin para wag mamilay ang ating stag na manok na panlaban. Ayan, simula na po tayo magsapin. Ganito ang forma ng sapin mga idol ha. Unang ako kung magsasapin po ako, naglalagay ako ng 2 ikot sa taas. Ayan, ganito po ha, ganito ang hawak ng ito yung pinakadulo ng sapin. Tapos ikutin po natin. Yan. Ikutin po natin yung sapin. Yan, ganyan po ako kung magsapin mga idol. Yan, tapos ibaba po natin. Itong natin sa mga batang manok ha, mga idol. Maglagay tayo ng ipitin natin yung unang tali. Ilagay natin yung unang sapin. Tapos balik natin sa taas. Ayun, kung makikita nyo, parehas na dalawa sa baba, 2 sa taas. Yan. Kung makikita nyo, pantay-pantay. Ngayon, balik na natin sa baba ng tahit, mga idol. Ayan. Sa baba na ng tahit. Yan. Kailangan po, flat na flat yung sapin natin. Maglagay po tayo ng 3 po dito sa taas, sa baba. Kailangan po umangat tayo ng konti dito sa may prokto. Dito, umangat tayo, mag-angat tayo ng konti dito para hindi mamimilay agad yung natin. Tingnan nyo ha. Yan, 3, 4, 5 ikot dito sa may prokto, sa pagitan ng prokto at sa tahit. Ito dito po 5 nilagay natin. Kung makikita nyo po, di ba na siya, nakaangat na ng konti. Yan, pwede na yon kasi maglalagay pa naman tayo ng leather boot. Yan, ilagay na po natin yung leather boot. Kung makikita nyo, baka sabihin nyo, ay bakit mataas yung sa baba, maraming ikot ginawa natin. Simple lang yan, mapapantay lang yan mga idol. Tingnan nyo kung paano diskarte dyan. Inano lang ho natin dito, pinakapalan lang natin, gawa na malambot ho itong lugar dito. Maglagay na po tayo ng leather boot. Ganito lang po paglagay ng leather boot. Ayan, doon lang sa malaking kaliskis. Tapos simasi lang po natin para dumikit talaga itong leather boot sa sapin. Ayan, makikita nyo, dikit na, konting himas lang, alalay lang. Ngayon ikutin na po natin itong sapin ha. Ayan, maglagay po tayo ng isa muna dito sa baba ha. Isa sa baba. Dito na po tayo sa taas. Isa sa baba. Isa rin sa taas. Di ba mga idol, makapal dito sa baba ang ikot ginawa natin. Yun, iwas lang po para di mamilay itong batang manok natin, yung mga stag na manok. Pero hahabulin po natin ang kapal noon. Maglagay pa tayo dito ng 2. Ibig sabihin lamang na ng 1 ikot dito sa taas. Doon sa baba, 1 pa lang. Maglagay tayo ng 3 rito. 3. Doon sa baba, 1 pa lang yun ha mga idol. Ibig sabihin, nahabol na natin ang pantay nung
nung sapin nung nilagay natin una. Ayan, kung makikita nyo, pantay na po siya. Oh. Pantay na yung ano natin, sapin. Ibig sabihin, itong sa baba at dito sa taas, pantay na. Kasi hinabol natin doon na sa may leather boot. Ayan, ganyan lang po. Ngayon, di ba, pantay na. Okay lang tumaas tayo ng konti dito sa baba. Maglagay tayo sa baba. Walang problema kung medyo mataas ng konti-konti dito sa baba. Ayan. Ayan, mga idol. Oh. Tingnan nyo. Kung makikita nyo, pantay na po sila. Ayan. Oh. Masimasin lang po natin. Ayan. Oh. Tingnan nyo. Pantay, di ba? Ayan. Oh. Kitang-kita naman. Oh. Pantay. Ayan. Kasi yung ganina makapal sa baba ng Procto, in-adjust natin doon nung may leather boot na. Yan. Pantay na. Ngayon, ilagay na po natin yung paunan. Gamitin natin paunan large. Large po, yung mataba na paunan. Yan. Mataba na paunan ang kakabit natin. O ilagay natin. Kung makikita nyo po, di ba, pantay na pantay yung mga sapin. Kailangan ganyan po kapantay para hindi mamimilay ang ating batang manok. Tulad yung sabi ko, mga stock batang manok. Kailangan pantay lagi ang mga sapin ang ilalagay natin para wag mamilay. Ayan. Pag batang manok, mga idol, ang ginagawa ko, hindi masyadong baba ang ano natin, yung paunan. Pantay lang ho, pantay lang. Kasi ang palo ng batang manok, hindi tulad sa mga matanda na manok. Yung sa mga cock, ang palo kasi ng mga stock na manok halos straight lang, yung parang ano lang, angat-angat lang, tapos ang palo parang ano lang ho, diretso lang, di ganong parang pasok na pasok ang mga palo nila. Ayan, kung makikita nyo, oh, ayan, pantay lang ho yan. Ayan, ang tari naman po, pag magkabit tayo ng tari, o maglalagay po tayo ng tari sa stag na warrior, kailangan po ano lang ho, doon lang sa kalambutan. Ayan, tulad dito, sukatin natin yung ano ng tari, kanya lang sa kalambutan lang po mga idol. Ayan, kahit medyo mahaba man ang paa niya, basta doon lang tayo sa kalambutan. Ayan, ganyan lang po ang sakto. Ayan, dito lang sukat, ang sakto po yan mga idol. Ayan. Ngayon, ang gawin natin, siyempre, kailangan gumamit tayo ng kondom na suporta po dun sa tari natin para iwas disgrasya sa ating kamay o sa panang manok din. Kasi ang manok minsan biglaan na lang pumapasag po. Ganito po ang natin. Yan, ganyan lang po. Kailangan din dito din po sa ilalim, kunya na ilalim, di ba, ilalim ng Procto, wag natin ganyan, wag po natin ibaba ito masyadong puno ng tari, yung pinakapuno, wag natin ibaba kasi parang parang may istansya kung sakaling ibaba natin. Kung baga sa bike may istansya, walang puwersa, hindi magagamit tong Procto niya kung nakababa tong puno ng tari. Itong Procto hindi magagamit. Kailangan sa taas lang ng konti mga idol. Ayan, kunyari ayun, ganyan natin yung kailangan itaas natin ng konti lang. Ayan, para yung Procto nagagamit yon sa mga sikat. Yung pagtakbo niya, siyempre ito ang bumabaon sa lupa para makabuelo siya ang takbo. Ito po yung huling daliri niya, yung Procto. Ayan, kaya silipin nyo lagi yun dyan. Ganyan lang mga idol. Ayan, ayan. Siyempre ang tali nakahanda na rin yon mga idol. Ako kung magtari po ako sa batang manok, lang po, 1:30 conforme sa nyo sa 1 o'clock po, pero madalas ang pag ko 1 o'clock. Ayan mga idol, tulad yan, 1 o'clock lang ang pag yung dulo, pag asinta po. Kasi ang tari naman natin hindi naman mahaba, sakto lang naman doon sa kalambutan, kaya ang pag-asinta natin 1 o'clock. Ayan, 1 o'clock kasi sakto lang naman yung tari doon sa kalambutan. Ayan, kung makikita nyo yung dalawang tenedor ng tari, ayan,
At saka ito talagang nakasampa talaga dito sa paunan. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Nakasampa talaga itong isang tinidor ng tari. At saka ito naman nakaano talaga. At saka nakita nyo medyo nakalis ng konti pakanan ang paloob itong dulo ng isang tinidor kung makita nyo. Ibig sabihin pasok ng konti ang ano natin. Kaya ganyan ang asinta ng 1 o'clock mga idol. Ayan. Yan. Yan lang babaybay sa may gilid. Dito lang po ang dulo niyan. Sa gilid na yan. Dito ho, dito. Yan lang. Dito sa may biyak na to. Yan. Yan lang po ang dulo niyan. Yan. Kung nakita nyo okay naman, silipin nyo ulit dito sa baba. Yung sinasabi ko sa inyo na huwag ibaba doon sa may prokto. Kailangan matataas ng konti. Konti-konti lang. Yan. Yan, yun lagi ang tingnan nyo. Yan, kailangan ganyan lang siya. Pag nakita nyo, okay naman, tama ng tatalian na natin. Ganyan idol, talian na natin. Ito naman, demo lang to. Sa mga baguhan lang po ito yung mga nag-aaral para magtari. Ganyan lang po ang ang pagtatari, ang pag-asimpan nyo Yan, kailangan yung dulo ng tari. Pag sumukat ka dito sa maikwan, sa huling daliri or prokto, lang ho doon lang sa kalambutan ang sukat ng tari. Yan ang sakto para doon sa mga batang manok ayan. Yan mga guys, mga idol ito lang muna may share ko po sa inyo. Kung nagustuhan yung video ko, paki-share na lang, like, share or mag-subscribe na lang po kayo. Pindutin mo yung notification bell para lagi po kayo updated po doon sa mga video na ina-upload ko po mga idol. Maraming salamat po. Ayan. Thank you.